Tayo. Sa gitna, Panginoon, nung kadiliman nung aming nilalakaran, sa pagtatagumpay, sa kasiyahan, sa kagalakan, Panginoon, isa lang po ang aming pinangahawakan. Hindi mo kami iiwan, ni hindi mo kami pababayaan. Father God, maraming salamat po sa pangakong ito. Na ito lang po, Lord God, yung kailangan naming panghawakan. Magtiwala kami, Panginoon, na kahit anong sitwasyon ng amin pong buhay, Ikaw po yung aming laging kasama. Purihin ka po, aming Diyos. Tanggapin mo yung pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagdakila, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Isang malakas ng pagpapasalamat po, isang malakas sa palakpak para sa Lord. I believe may kaya pang ilakas yan. Sa pagtatagumpay ng Diyos sa buhay ng bawat isa, Lord, you deserve every honor and praise and glory in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Bago tayo umupo, sabihin mo sa katabi mo, masaya akong nandito ka. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Every time that we worship before the Lord, alam niyo po yung pakiramdam? Ito yung pakiramdam parang laging bagong-bago, no? It always refreshes us to worship the King of Kings and the Lord of Lords. Pag nag-concert ang SB19, magkano ang pinakamurang ticket? 2,000. Pag si Taylor Swift, 20,000 ata. No? Talagang you will wear your best outfit to go or to watch your, let's say, yung ina-idolo mo. But you know what? Pag nag-worship sa Lord, hindi lang ikaw yung nakikita ng Lord, no? Kundi buong kalangitan ang nag-worship at walang bayad. That's a privilege to worship the King of Kings and the Lord of Lords. So in this afternoon, ang pag-uusapan po natin, tayo ay nasa series ng Knowing What He Does. And last week, atin pong pinag-aralan, The Lord Provides. He is our Jehovah Jireh, or Yahweh Jireh, means the Lord's provide. No, the Lord provides. Siya ang ating source ng lahat ng pangangailangan. At sa hapon pong ito, ang pag-uusapan natin is God protects. Sabihin mo nga sa katabi mo, God protects. That is a declaration of faith na ang Lord ay nag-iingat. Sino dito gusto ng iniingatan? Yes. Sino gusto dito ng nag-iingat siya para doon sa taong mahal niya? Iingatan ko yung sarili ko kasi gusto ng mahal ko, mag-ingat ako. Di ba? Bawal akong kagatin ng lamok, magagalit yung mahal ko. At yung pag meron namang isa, parang walang pwedeng lumapit. No? Parang mahal ko to, walang pwedeng manakit. No? Pero alam nyo, the way the Lord protects is very overwhelming. When I study this, the scripture about God protection, I cannot imagine in a spiritual realm or battle kung paano yung nangyayari. No? Pero hayaan natin ang Holy Spirit ang mangusap, no, sa hapon na ito kung paano ba nag-iingat ang Lord at ano ba ang gusto ng Lord pag iniingatan niya tayo. So in Psalms 91, Verse 1 to 7, inaanihan ko po ulit na tumayo ang bawat isa sa pagbasa po ng ating opening verses. Medyo mahaba po yan, ano? Sabi sa Psalms 91, verse 1 to 7, Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Verse 5, You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. Verse 7, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. Manalangin po tayo. Purihin po kayo aming Diyos sa pagkabasa ng salita.
Ito po yung scripture na nagsasaad kung paano po yung pag-iingat ng Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Salamat po, Panginoon. Purihin ka po. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang ating konteksto po ay iikot lamang dito sa Psalms 91, verse 1 to 7. No? Kung di po ako nagkakamali, ang sumulat po nito ay si Moses. Marami pong authors ang Psalms. Hindi lang iisa. Hindi lang si David, hindi lang si Moses. Marami pong sumulat. No? At makikita natin itong verse na to, itong chapter na to, ito yung nagpapakita ano ba yung protection na sinasabi ng Lord. Kinuha ko po yung word na ginamit, next slide, doon sa Hebrew word, yung ginamit po sa Old Testament, na ang ginamit pong word na protection for 400 times sa binanggit sa Bible, shamar. It is a Hebrew word na nagsasabi of a deep sense of keeping, watching, and guarding, like a shepherd tending their flock or God watching over His people. Ang shamar daw po ay ginamit sa Old Testament for 400 times bilang pagpapakita na hindi lang pagbabantay, kundi yung deep sense na ikaw ay nakamatsyag, for 1 hour hindi aalis ang mata mo sa pinapabantayan sa'yo, watching, guarding. At sabi, para ka daw isang pastol na tinitignan mo yung tupang pinaalagaan sa'yo. Sino po dito may kapatid na yung bata or baby, pag sinabi ng nanay, anak, mamamalengke ako, bantayan mo yung kapatid mo. Anong ginagawa nyo? Tinatali nyo sa leeg, tapos itinatali nyo sa pinto. Huwag kang aalis dyan, ha? Pag ikaw umalis ako, lagot ako sa nanay. Di ba hindi? Mahulog na lahat. Huwag lang mauntog ang bata. Bakit? Lagot ka mamaya. Pinabantayan sa'yo yan eh. Ganun po yung deep sense. May concern ka, hindi ka lang napipilitan. At yung binanggit naman po na protection sa Psalms 91, verse 1 to 7, ang ginamit pong Hebrew word ay matchase. No? Ano po ibig sabihin nun? It means refuge and shelter. It also the term used for the cities of refuge, which provided asylum and protection for the fugitives. I underlined the word fugitives because ang sumulat po nito, sabihin natin whether si Moses or si King David, bakit kinakailangan gamitin yung word na refuge for the fugitives? Bakit sa mga pugante? I only found out that the Lord protects even the unbelievers. But iba po ang protection ng Lord sa mga nananampalataya sa Kanya. That is a conditional promise. Maging yung mga tao sa labas na hindi nakakakilala sa Diyos, maniwala kayo sa hindi, may pag-iingat ang Diyos. At nakaka-amaze lang na ang ginamit sa Psalms 91 ay matchase. Ibig sabihin, even the fugitives, even yung mga inaakala natin na suspect o yung nag-feeling pa-victim, maging sila may pag-iingat ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Tapat ang Diyos sa mga tao kahit hindi nagtatapat sa Kanya. Hindi maaalis sa naturalesa ng Diyos, sa Kanyang kalikasan na siya ay tapat. Sabi nga, ang tapat, ang salita na pag binaliktad mo, tapat pa rin. Kahit pagbalik-baliktarin mo ang salitang tapat, ang Diyos tapat. Lord, nagkamali ako, tapat ang Diyos na magpapatawad. Lord, nagkulang ako, tapat ang Diyos na magpupuno. Hindi nade-define kung paano ka ititreat ng Lord kung ano ka. Halimbawa, ay mabait si Janma, mabait ang Lord sa kanya. Masama si ganito, masama ang Lord sa kanya. No, mabuti ang Diyos, hindi i-define ng Lord ang kanyang katangian kung ano ka. Kundi kalikasan ng Lord ang maging tapat, kalikasan ng Lord ang pagiging maingat. At sabi po sa Psalms 23, siguro familiar kayo sa verse na to, no? Lagi nalang binabanggit, the Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in the path of righteousness for His name's sake. Ano pong sabi sa verse 4? Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Verse 6, surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ito po ang awit ni Haring David. Ano sabi niya, Panginoon, ikaw ang aking pastol. Dumaan man ako sa libis ng kamatayan, hindi ako matatakot. Kunin po natin yung verse 4, no? Pero bago po yun, tignan natin, ipinakilala
even kanina sa worship natin, ng worship team, ipinakilala kung sino ba ang Jehovah, kung sino ba ang Diyos. Next slide. You see, ang Jehovah Nisi po ay ginagamit ng mga Hudyo bilang pagkilala sa Diyos na siya ang ating tagumpay. The Lord is my banner. When you say the Lord is your banner, pag tinaas mo yan, ibig sabihin katagumpayan yan. At ang Diyos ang katagumpayan mo. Hindi ka nagtagumpay dahil magaling ka. Hindi ka nagtagumpay dahil malakas ka. Hindi ka nagtagumpay dahil matalino ka. Nagtagumpay ka sa pamamagitan ng Diyos. At yun po yung sinasabi. When God protects, sabi diyan, He will make you victorious. Sabihin mo sa katabi mo, victorious. Mapagtagumpay. Sino dito gusto magtagumpay sa buhay? So wag kang magre-rely sa kaya mo lang gawin. Kasi very average lang yan sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. At sabi dito, siya din ang ating Jehovah Rohi. The Lord is our shepherd. Alam niyo po ang isang pastol, sabi doon, your rod and your staff, yung rod po, yung pamalo, actually hindi siya ganyan kaganda. Ang rod ay talagang pamalo, para siyang club, yung parang hugis baseball bat. At yung rod niya, ay yung staff niya, may kalawit. Alam niyo po kung para saan yun, lagi yung dala ng isang pastol. Na pag may naliligaw na tupa, kasi yung tupa, kung tawagin po, yung napaka-humble na hayop niya. Yung parang kahit dito ka pupunta, dito siya pupunta, yung pastol, ang gagawin niya, kukuha siya ng kalawit, gagawin niya sa leeg, uy, dito ang daan, saka pupunta. At pag ang kulit-kulit niya, hindi yung pinapalo, inililid niya. Kaya siya parang letter J na baliktad. Kinakalawit niya. Kaya sabi doon, your rod and your staff, they comfort me. Kaso nga lang, mali ang interpretation ng mga Kristiyano, pinapalo ako ng Diyos. Pinarurusahan ako ng Diyos kasi mali yung ginawa ko. Actually po, ang sabi sa Tagalog, balikan natin yung Tagalog ng Psalms 23 verse 4, next slide. Kinuha ko po sa ang dating Biblia. Sabi dito, oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Ano pong ginamit na word sa Tagalog? Nagsisialiw. Sa English, comfort. Hindi po malupit ang Diyos. May pagtapik ang Diyos, tinitignan natin siya bilang pagdidisiplina dahil alam mo sa sarili mo na may mali kang ginawa at dapat kang disiplinahin. Lahat ata ng pwedeng ipalo, no, sa bahay naranasan ko, hanger, yung map na kahoy. Nanay ko nanonood eh. Walang nakaligtas, sinturon, baldi lang ata ang hindi naihampas sa akin nung bata ako. Abay, naging makulit din naman ako. At masakit. At nung time, hinampas ako ng map kasi ganito yung ginawa ko. Hinampas ako ng hanger kasi ganito yung ginawa ko. Abay, hindi ko na uulitin. Yung pagkakataon na hinampas ako, bakit? Nagmarka na eh. Ang Kristiyano, sorry to say, naaabuso ang kabutihan ng Diyos. Nadapa ka ng ilang beses sa kasalanan na yon, nagpakalunod ka, nung inahon ka ng Lord, Lord, ang sakit-sakit, niloko po ako. Kasi naman, hindi naman talaga siya yung para sa'yo. Sabi ko, wag muna. Abay, grade 6 ka pa lang, gusto mo na kaagad ng pamilya. Tapos sayin mo, Lord, ito ba yung buhay na binigay mo sa akin? Abay, sino ba nagsabi sa yung maaga kang humanap ng pag-ibig sa iba? Di ba? Sabi nila, Lord, kasi po wala pong pagkalinga yung pamilya ko. May Diyos na kayang kumalinga. Bakit ba laging last resort ang Diyos patungkol sa pag-ibig? Lord, protektahan mo ako. Iningatan ka ng Diyos. Sadyang marupok ka lang. Kaya kung ako yung pastol at ikaw yung marupok, ay hindi kita kakalawitin. Hampasin kita. Nakaamba na yan eh. Pero sabi doon, Panginoon, inaaliw ako ng pamalo mo. Inaaliw ako nung rod and staff mo. Paano natin makikita ang protection ng Lord? May comfort. Kaya kung ikaw nagpipray at ang dumating sa'yo ay hindi comfort, magtanong ka, sa Diyos ba galing yung protection na to? Bakit parang wala akong peace? Kasi pag ang Lord ang nagbigay ng protection, there should be peace. Pag hindi peace ang nararamdaman mo, anxiety ang nararamdaman mo, lumuhod ka sa prayer. Baka mali or sino ang natawag mo. No? O baka naman mamaya keyboard warrior ka. I am maligned, sinaktan ako, ganyan. O hindi, ang dami mo nabasa. No, akala mo makakahanap ka ng simpatsya, binash ka palalo. Lord, tulungan mo po ako. Sinasaktan po nila ako.
sukat ba naman sa Facebook mo naman i-post? Pwede mo namang ibulong sa Lord, no? Hindi naman kinakailangan i-social media pa. What I'm saying is, even King David, he acknowledged his weakness. Hari siya, marami siyang pwedeng gawin, pero sabi niya, Lord, ikaw po ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Because sabi diyan, God provides. At yung verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because you are the God who protects. So yung Psalms 23 pa lang, summary na yon kung paano pinapakilala ng Diyos kung sino siya. Pero ngayon, tignan natin, bakit ba binanggit ko dito yung Psalms 23? Ano yung connection niya when it comes to protection? Next verse. In Luke 15, verse 3 to 6, sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang parable, suppose one of you has 100 sheep. Let's say, for example, si Cyrus. Sabi, Cyrus, meron ka daw 100 tupa. And loses one of them. So, lahat yung pinangalanan mo kasi mabait ka no? Ikaw si tupa 1, tupa 2, tupa 3, tupa 4, hanggang tupa 100, no? Sabi niya, wala si tupa 89. Nawawala yung pang 89, nasan yun? May balat yun eh. Anong gagawin daw niya? Sabi niya, hindi ka ba pupunta sa open city para hanapin yon? At pag nakita mo, sabi sa verse 5, and when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Pag ang Lord naghanap, or pag nahanap ka ng Lord doon sa kasukdulan na ikaw ay nagkasala, nadapa ka, hindi ka sinabi ng Lord, balik na. Lakad. Ito yung staff. Sige, sunod. Hindi ka kakalawitin. Anong binanggit dito? Bibit-bitin ka ng Diyos. Paano ka daw niya bibit-bitin? Ipapasan ka sa kanyang shoulder. Tignan nga natin, ano bang illustration? Ganyan po ang isang pastol na may isang tupa na nawawala or nagwawala. Anong ginawa? Pinasan. Hindi ganito. Pinasan na ganyan. Hawak yung paa. Anong ibig sabihin nun? This time, hindi ka na makakawala. Pero akala nyo ba masaya yung pastol? Nasaan po ang burden? Nasa kanya. Pasan-pasan niya yung bigat. Pwedeng may sugat. Pwedeng maraming mikrobyo yung tupa. Kung may sugat yan, nagdudugo yan, sahod-sahod niya yon. Pero ano sabi niya, masaya siyang ginagawa. Bakit? Natagpuan ko yung isa. It represents believers and unbelievers. Na yung 99 na believers, nagsusumigla silang umaawit sa Lord, pero nasan yung isang nawawala? Nasan yon? Ganon kaimportante ang buhay mo sa Diyos. Tapos, sasayangin mo lang sa pagtitiwala sa isang taong hindi ka kaya mahalin ng lubos. Ano ka naman? Babanggit-banggit ka pa, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pagkakita mo, pogi. He makes me lie down in green pasture, he leads me beside you. Ayan, nahulog ka na. Kaka-recite mo ng verse, doon ka nakatingin. Tapos sabihin mo, Lord, even though I walk through the valley of the shadow of death, kung sabihin sa'yo ng Lord, anak, recite ka ng recite, sa kanya ka nakatingin. Focus. Alam niyo ba yung mga kabayo sa Intramuros? May takip yun dito sa gilid. Wala dito yung takip doon, hindi nakatakbo yun. Nandito, bakit? Hindi siya pwedeng maaligaga. Kasi yung sakay niya hindi pwedeng mahulog, dapat focus lang. Tayo ba? Kung i-assess natin yung sarili natin, nakakapag-focus ba tayo sa gustong gawin ng Lord sa buhay natin? Or we're just wasting our time roaming around, ano pa kayang kasalanan ang pwede kong magawa? Kaya hindi ko pa ito natatry. May 1 January naman hindi tinry. Hindi nakapag-church, nagkasakit, bumalik sa church. After some time, parang hindi ko pa yung nagagawa. Gawin ko yon. Lord, ang sakit-sakit, bakit ka ganito? Babalik tayo doon, ang kalikasan ng Diyos ay mapagmahal. Hindi siya nanunumbat. Hindi ang katulad ng tao, di ba? Pasabi ko sa'yo, yung mga kababaihan, di ba? Friend, may chika ako sa'yo. Ibe-break mo na ba? Oo, ayoko na sa kanya. Alam mo, niloko niya ako, may tumatawag. Friend, wait lang tumawag kasi. Friend, balik na lang ulit ako kasi mag-uusap daw kami. Tapos, sa susunod, tumatawag ka sa kaibigan mo, hello friend, ano sabihin niya? Tsaka mo na ako kausapin pag final ang decision mo. Diba? Ang tao ay walang consistency. Ngayon po, ano bang ginagawa ng Diyos sa pag-iingat sa atin? Number 1, He is a shield from harm. Sino po dito naniniwala na ang Diyos ay nag-iingat sa lahat ng danger na pwede nating, nakikita niya, na pwede nating kahinatnan?
May mga cause of delay, may na traffic. Nagwawala na tayo, anong oras na? Traffic. Bakit ganyan? May late ako sa trabaho. Pero hindi natin alam, baka sa kabilang kalsada. May banggaan. Bakit pumara ka? Ang luwag-luwag pa, hindi ka pinasakay. Nagalit ka, tatanda ko yung plate number mo, late na ako, hindi mo ako pinasakay. Tapos nung dumaan ka, nakita mo na bangga yung jeep na dapat mong sinasakyan. Sometimes nagreklamo tayo sa Diyos sa delay. Pero nagpapasalamat ba tayo sa Lord about protection? Buti hindi ako sumakay. Bakit? Nabangga. Paano kung nagpumilit ka? Nasaan ka? 'Di ba? So, sabi sa Psalms 28 verse 7, ito po ay sinabi ni Haring David, "The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helps me. My heart leaps for joy and with my song of praise." Kinuha ko po yung konteksto. Sabi ko, bakit ba inawit to ni Haring David? Kasi binanggit niya na sa Psalms 23, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pasture." Then after some time, ang binanggit niya, "The Lord is my strength and my shield." Anong problema? Anong kinasasangkutan ni Haring David? Alam niyo po, sabi dito, based sa mga Bible scholars and commentaries, ito daw ay inawit ni Haring David dahil siya ay may pangamba na siya ay susugurin ng kanyang kaaway. At alam niyo po kung sino ang susugod sa kanya? Ang sarili niyang anak na si Absalom. Tapos na po siya nagkasala dito ng pangangalo niya kay Bathsheba. Ano sabi niya? "Panginoon, ikaw ang aking kalakasan, ikaw ang aking shield. Sa'yo ako magtitiwala." Hindi niya sinabi na magtitiwala ako sa army ko, I have 200,000 armies, papatayin ko yan. Hindi siya nagtiwala sa lakas or sa makinarya niya. No? Anong sabi niya? "Lord, I will trust in you. My heart leaps for joy and with my song I praise." Gegerahin ka na, natutuwa ka pa. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, na when God protects, dapat ang nararanasan nyo ay peace. Sino dito may pangamba? Lord, bayarin na naman. At 31 ngayon ng Agosto, bukas po may bayarin. Sino po dito may mga bayarin? Mga nagatrabaho? May pasok, Lord, wala pa akong pasok may pasok bukas. Sana mag-suspend kasi naulan. Wala po akong baon, wala daw pong pera ang nanay ko. Alam nyo, yung pamamalagi nyo dito, nakikita ng Lord ang pangangailangan nyo. When He protects, He sustains. Wait. Hintayin nyo lang kung ano ang gagawin ng Lord. Si Haring David kay pinagkatiwala niya ang sarili niya sa Lord eh. Hindi siya nagtiwala sa army niya. Marami siyang army kumpara kay Absalom. Pero nung sabi niya, "My heart trusts in Him and He helps me." Next, sa Psalms 121 verse 7 to 8, sabi dito, "The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going both now and forever." Pagpunta mo, pagbalik mo, anong sabi ng Lord? "Nakamatsyag ako." Kayo ba familiar sa inyo yung sinasabi ng mga magulang? Anong pinagmamalaki mo? Papunta ka pa lang. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Minsan nga, gusto sabihin, nyari. Nung pabalik mo. Pero sabi ng Lord, going and coming and going both now and forever, poprotektahan kita. Yun ang pag-iingat ng Diyos. Tapos sabi dito, ito po ay hindi malaman kung ang sumulat ba ay si Haring David. Pero ito po ay inawit ng mga Israelita nung sila ay lalabas na, iko-conquer na yung lupang pangako. Just imagine, pag nangako ang Diyos at inilagay ka dito at papapuntahin ka niya doon, tandaan mo, yung Diyos na nag-utos sa iyo na pumunta doon, nag-iingat sa iyo, papunta at pabalik. Sino dito sasama sa conquest? Hindi ka pa bumabiyahe. May provision na ang Lord, may pag-iingat na ang Lord. Paano kaya pag pauwi? Mas lalo ang provision, bakit? Mas maraming makakarinig ng salita ng Diyos. Amen? Yung isang tupa nga nagdiwang siya Yun pa kayang ma-share mo na gospel na 5? Ano sabi ng Lord? Ako bahala, ako nag-utos Sunod lang. Trust. Obey. Next. When the Lord protects, He sustains. Inutusan ka ng Lord? Lord, pupunta ako dito. Nag-pray ako, sabi mo, dadalhin mo ako sa gantong school. Kilala to sa mga puro I speak. When the Lord protects, He sustains. Kaya yung mga nag-ready na for conquest, may naririnig na ako Dito kami mag-conquest. After dito, ano kami dito 3 to 5. Tapos pupunta kami doon sa school. Alam mo, iniisip ko,
Grabe ang pagkilos ng Lord sa spiritual realm na, nakaschedule yun ng Lunes, magko-conquest yun. Ilang angels ang ipapadala doon. Protektahan yun, ha? After daw niyan, 3 to 5, babiyahe yan. Ingatan nyo. Ganun siya. Sinusustain niya. Hindi siya nagutos na, paiba-iba naman ang schedule, bahala siya dyan. Sabi niya, dito pupunta, tapos iba, naku. Hindi reklamador ang Diyos. Anong sabi ng Lord? Call unto me, and I will answer you, and I will show you the marvelous things that you do not know. Pagtiwalaan natin ang Diyos, mga kapatid. Iba ang pagprotekta ng Diyos, may pagsusustain. Kaysa sa tao, laging may kulang. Pangalawang ginagawa, He protects the hearts of those who seek Him. Sino dito may puso? Mabuti ang puso. Ba't binaba naman ng iba? Sino may puso? Yan. Sino may mabuting puso? Yung iba, ginanya na lang. Hindi ko pa po sure kung nagiging mabuti ako. Pero by God's grace, no, sabi sa Ezekiel, papalitan ng Lord yan. Anong sabi dyan? He protects the hearts of those who seek Him. May puso tayo, pero ang puso ba natin naghahanap sa Lord? Alam niyo po, sa Psalms 91, verse 11, sabi dyan, For He shall give His angels charge over you to keep you in all your ways. No? Ano pong illustration ng taong nananalangin sa Diyos? Sino po dito nananalangin sa Diyos? Pag ikaw nananalangin, hindi mo man nakikita, once na malumuhod ka, Lord! Pag nananalangin ka, hindi siya bulag, hindi siya bingi. Ang Lord ay nagpo-protect, nagpo-provide, pinapadala niya, kung yan ay 12,000 of angels, 12 legions of angels, nakaprotekta yan sa'yo. Kailanman, walang disciple o walang tao ang nagpe-pray na walang nakabantay na angels sa kanya. At walang butas o walang gap ang makakapasok. Bakit? Anong sabi ng Lord? May nagpe-pray, bumaba kayo doon, protektahan nyo. Ganyan ang pagpoprotekta ng Diyos. Dito makikita nyo may gap. No? Pero ang Lord, kung i-describe nyo ang cherubim, 6 ang kanyang pakpak. 3 pairs. Nakatakip sa muka, ginagamit pang lipad, nakatakip sa kanyang baba. Imagine ninyo, sila ay 12,000 legion of angels. Or kung gigit na ako dyan, sinong kaaway ang makakapenetrate sa akin? Wala. Bakit? Ang nagpoprotekta sa akin ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Thank you, tribe. Thank you. Nagulat yung iba. Akala nila may nangyayari na sa akin. Nirehearse namin yan for 10 minutes. Sabi ko, ganito yung gagawin natin. Chinachat ko sa ChatGPT. Angels encircling, nagpe-pray. Abay, ang mga angels naman nakaganyan. Sabi ko, matapang na angel. Ay, galit na galit naman. Sabi ko, an army of angel. May angel nga siya, pero may shield, pero parang hindi tutugma. Sabi ko, hindi kaya ng ChatGPT, hindi niya ma-visualize. Sabi ko, eto na lang, tignan natin. And that's true. Why? Or how? In Luke 22, 42 to 43, this is the time kung saan hinagpis ang Panginoong Jesus. Nasaktan ba ang Panginoong Jesus? Nakaramdam ba siya ng gutom? Nakaramdam ba siya ng pagkatraidor? Pero pinrotektahan siya ng Diyos. Anong sabi diyan? Nung siya ay nasa Garden of Gethsemane, gabi na siya ay dadakpin na ng traidor o ni Judas, bago niya maramdaman ang halik ni Judas, pumunta siya sa garden. Anong sabi niya? Father, hindi ko ma-illustrate, pero kung babasahin niyo po ito sa Hebrew na Bible, hindi po ma-describe yung anguish. Hirap na hirap siya na para siyang mamamatay to the point na ang lumalabas sa kanyang mga pores ay dugo't pawis. Alam niyo po, sabi ng mga medical doctor, para lumabas ang dugo sa pores mo nang wala ka namang sugat, ibig sabihin nun, grabe ang stress na nararanasan mo. Kasi imagine, umiiyak siya, nananalangin siya, Panginoon, kung pwede lang tanggalin mo to. Anong sabi niya? Pero hindi po yung kalooban ko yung masusunod, kundi sa'yo. An angel from heaven appeared to him and strengthened him. Just imagine. Bumaba yung anghel, ang sabi ng God the Father,
palakasin mo yung anak ko. Hindi sinabi na, anak, ililift ko yung hindi ka na mamamatay. Hayaan mo na sila mapunta sa impyerno at hayaan mo, deserve. Hindi siya ganon. Anong sinabi doon? Hindi sinabi ng angel na, "Halika na Lord, pinapasundo ka na ng tatay mo, mamamatay daw yan, hayaan mo na sila, tayo magpa-party-party." Hindi ganon. Anong sinabi? Palakasin mo. Bakit? Hindi pwedeng tanggalin eh. Imaginein mo, nandoon ka sa part na yun na naninibugho ka, Panginoon, pwede ba? Ano namang kasalanan ko? Pumunta yung angel, hindi para i-lift ka, kundi tatagan mo yung loob mo. Kinakailangan mo yan. Kinakailangan mo mamatay para sa Kanya. Para sa'yo. Para sa'yo. Yung mga nasa likod, yung mga nasa labas, yung mga barker na nagtatawag, yung mga nasa train, nasa airplane, yung piloto, kinakailangan mamatay ka para sa kanila. Ano lang pong pinapakita dito? Maging ang ang Diyos Ama nagpadala ng protection kay Jesus Christ. At alam niyo po, sabi doon, nung time na dadakpin na siya, kasi si Pedro, medyo malibughuin eh. Huwag niyo sasaktan ng master ko. Pak! Tinapyas yung tenga ni Malchus. Sabi ni Jesus Christ, nabubuhay ka sa espada, mamamatay ka sa espada. Binalik niya yung tenga, gumaling. Anong sabi ni Jesus Christ? Tingin mo hindi ko kaya magtawag ng 12 legions of angels para iligtas ako? Right there and then, kaya ko gawin yon. Pero hindi ko ginawa. Actually, pag visualize nyo, eto si Jesus Christ, nakahanda na ang army. Lord, sabihin mong iligtas ka namin, nakaredy kami. That is 12,000 angels. Kasi ang isang legion, 6 eh. Kung magkatawag siya ng 12, so 72. Nakaamba na. Sabi, Lord, say the word. We will protect you at all costs. Para protect Jesus at all costs. Nakaganoon na siya eh. Sabi ni Jesus Christ, ibalik mo yung tabak mo. Kinakailangan matupad ang propesiya. Hindi nag-back up ng yung mga anghel. Okay? Hands off. Hindi tayo kikilos. Bakit? Kinakailangan niyang mamatay. Pero may protection ng Diyos. In 1 Samuel 23:14, next slide. And David stayed in strongholds in the wilderness and remained in the mountains in the wilderness of Ziph. Ito pong nakikita niyong picture, medyo malabo lang dito. Yan po yung wilderness of Ziph. Pag dinescribe po siya, tuyong-tuyo, walang kapuno-puno. Siguro lahat ng uri ng ahas na may venom nandyan. Diyan daw po nagtago si David nung siya ay gustong patayin ni Saul. Nung sinearch ko, hari na ba si David nung panahon na to na nagtatago siya? Anong pong sabi? Hindi pa siya hari that time. Hindi pa siya ina-anoint ng Lord, i-a-anoint pa lang siya. Diyan siya nagtago. Ano po yung response niya? Ano po yung awit niya? Saan po natin matatagpuan? Sa Psalms 18 verse 2. Nung siya'y nandoon sa wilderness, walang makain, walang ilaw, walang puno, walang inumin. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust. Mamamatay na lang to si Haring David. Anong sabi niya? Lord, I will trust in you. Dinescribe po ng mga Bible scholars si King David sa Psalms 18 verse 2 as pugante, as fugitive. Binanggit ko po kanina, di ba? Yung machase na protection sa Hebrew term, ginagamit lang yan for fugitive. At ito ay naranasan ni David. Naranasan niya maging pugante sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos, siya'y iniingatan. Kaya kung iisipin natin, yung iba hindi pinoprotektahan niya ni Lord kasi hindi naman niya nag-worship eh. Hindi sila nag-worship kasi hindi sila nakakarinig ng Word of God. Anong trabaho mo na ikaw na nakakarinig ng Word of God? Mang-inggit? Mang-asar? Walang protection. Hindi ka nandun para mang-asar. Nandun ka para maranasan din nila yung protection na binigay sa iyo ng Lord. Anong kinakailangan mong gawin? Speak the word. Preach the gospel. Huwag nating hayaan na maging pugante sila sa mata ng tao. Ilapit natin sila sa Lord. Yung protection na na-receive natin sa Lord, ganun ba kahirap yon para ibigay din sa iba? Pag may na-aksidente ba? Pag meron bang nadadaya? Pag meron bang natatalo na deal sa DPWH? Na ang laking milyon? Natutuwa ba tayo? Yung iba, sana maging contractor na lang ako. Sana maging anak na lang ako ng contractor. Alam mo, mukhang nakakatawa.
Pero alam nyo, lagi may pagbabayad sa maling ginagawa. Mukha lang masaya ang buhay nila. Pero mga kapatid, hindi natin sila dapat kainggitan. Bagkus kinakailangan mo silang kaawaan. What if, sabihin natin, a year from now, dumating na lahat ng signs and wonders and eventually, biglang mag-rapture. Matutuwa ba tayo na sila'y may iiwan dito? Buti nga, nagpakasasa na kayo. Kung sabihin ng Lord, kasama ka na sa rapture, wait nga lang, ibabalik kita. Ano ginagawa mo doon? Hindi ka makapag-share ng gospel sa kapitbahay mo. Anong sabi niya ni King David? Lord, kahit puganti ako sa harap ni Haring Saul, magtitiwala pa rin ako sa iyo. At hindi lang po si si King David yung nakaranas ng pagpoprotect. Tignan po natin sa Acts 12, verse 7. Ito po yung time na dinakip si Peter dahil siya nag-preach ng gospel. Ang ganda ng encouragement ko kanina, no? Mag-share kayo ng gospel, tapos ito nakulong. Kakashare ng gospel, dinakip. At sabi diyan, siya'y kinadena sa paa. Kinadena. Kasi dito sa Pilipinas lang naman yung kinukulong na parang sarap-sarap ng buhay, di ba? Naka-televise pa. Ito po yung magiging kulungan nung korap. Ay, may aircon, may gripo, ang linis. Alam niyo po ang kulungan nila doon? Gawa sa bato, madilim, doon ka dudumi, doon ka iihi, wala kang pagkain, nakatali kang ganyan. Mga Romano yun malulupit ang mga Romano. Nung nag-pray si Peter, Lord, ano yung gagawin namin? Anong sabi doon, nung gabi na sila'y nakakulong, si Pedro ay natutulog. Just imagine, kululong ka, pero at peace ka, di ba? Diyan ka sa kulungan, bakit nag-preach ka ng gospel? Okay, tulog muna ako Kung kailangan nyo, gisingin nyo na lang. Ganun siya ka at peace. Nasa kulungan na to. Anong sabi? Now, behold, an angel of the Lord stood by him, and a light shone in the prison, and he struck Peter on the side, and raised him up, saying, gising, bilis. And his chains fell off his hands. Walang sinabing sinusian, walang sinabi na kinalas ng angel. Anong sinabi? Kinurot lang siya sa tagiliran, bilisan mo, bumangon ka, at nalaglag lahat ng tanikala na meron sa kanya. Anong sabi ni Peter? Lord, ano pong gagawin namin? Hindi niya sinabing, Lord, kailan ba kami ililigtas? Anong sabi niya? Lord, what shall we do? Anong sabi ng Lord? What shall we do? Hinday ka, tulog ka muna. Ako na bahala. Mamayang hating gabi, to the rescue ako. May tiyempo. At alam mo, striking dito, hindi sinabi ng angel na, malaya ka na ha. Tapos yung trabaho ko, baka pwede na ako umalis. Alis na ako? Hindi siya ganon. Anong sinabi? Bilisan mo, gumising ka kaagad. Why? Kasi may pinapagawa ang Diyos kay Pedro, kaya kinakailangan niyang lumaya. Anong pinapagawa ng Diyos kay Peter? Mag-share ulit ang gospel. That is the same reason. Very same reason kung bakit siya nakulong. At yun ulit ang ipapagawa ng Lord. Mag-share ka ulit ng gospel. Sabi ni Pedro, so mag-share ulit ako ng gospel. So makukulong ulit ako. Ililigtas ako ng Lord. Hindi go. Basta Lord, ikaw nagsabi na to susunod ako. Ganon siya kakampante. Pero what's striking in this verse is, may pagmamadali. Mga kapatid, may pagmamadali ang Lord sa pag-share ng gospel. Hindi ito at your own time, finish, working in progress, at my own time. Lord, pwede bang this year, pahinga muna ako? I'll just watch those who are sharing the gospel, and later, pag ako naman, Lord, encourage, then I will do. Hindi. Sinabi ng Lord, Cyrus, gising, bilis. May nangangailangan doon. Yung classmate mong lagi nangangopya. Lord, kaaway ko nga yun. Kaya nga Nakikipag-negotiate pa ba tayo sa Lord? Lagi mong tatandaan, pag sinabi mo, Lord, ano pong gagawin ko? Nakita niyo yung mga kalalakihan dito na umikot, tumawag ka pa lang, Lord, anong gagawin ko? To the rescue ka agad sila. In a spiritual realm. Baka naman mamaya, gawin niyo talagang physical. Lord, pato lang malapit dito, Lord. Sabi ni Kuya Jan, pag tumawag ako, may mga lalaki na lapit dito. At huwag kayong gagawin sa gitna ng kalsada yan. Lalapit sa inyo talaga MMDA. Anong gagawa mo dyan? Lord, ikukulong ba nila ako tapos ililigtas mo ako mamayang gabi? Ano ka? Napaka-fictional mo naman, no? So that is in a spiritual battle. God's protection, next slide, is also a redirection. Sometimes, God allows us to lose a battle for us to be protected in a greater war. Sino dito nakaranas ng pagkatalo? Ba? Sana hindi yan sa sabong. Tatanungin ko sana kasi ang dami nagtaas. Sabi ko, saan kaya sila natalo? Baka mamaya sa sa scatter.
sa ML, no? Sana hindi yan sugal. Alam nyo ba, na minsan inaalaw ng Lord na tayo ay matalo sa maliit na laban para maprotektahan tayo sa mas malaking laban ng buhay. God's delay is not denial. It is a redirection. Sino dito nag-a-apply ng mas magandang trabaho? Ganda ng credentials, ganda, no? Sabi, ay, parang feeling ko leading ako dito. Feeling ko ang ganda ng credentials ko, feeling ko ako mapipili. Tapos sinabi sa'yo, hindi ko yung napili namin. Tapos sabihin mo, Lord, simula nag-SOL1 ako. Ang daming denial talaga, Lord. Ibig sabihin ba dinedeny? Anong sabi ng Lord? Sometimes you need to lose something because I'm protecting you for a greater war. Ay minsan, pinipilit pa. Kuha mo ako ng backer, Hindi inilagay mo ang sarili mo sa pwesto. Backer ka ngayon. May backer, ang ganda ng posisyon mo. O hindi pinatawag kayo sa Senado. Ikaw pala, yung in-appoint, nasaan yung pera? Ano sabi ng Lord? Sabi ko sa'yo, hayaan mong ako. Minsan kasi akala natin sa presensya ng Lord, Lord, dapat lagi akong magtatagumpay. No? Uulitin ko po, sometimes God allows us to lose a battle to protect us from a greater war. Number 3, He protects and gives victory in every trial. Sino po dito ang hindi na dumadaan sa pagsubok? Pakibukas ang pinto, papauwiin ko na ito. Wala. Kung ako nga po ngayon, sa totoo lang, sabi ko sa mga tribe members ko kanina, pagpaumanhin nyo na, ngayon ko lang i-announce na ang magtuturo muna sa inyo ay ang kapatid nyo sa cell group. Bakit? Sumusuko ang lalamunan ko simula linggo ng gabi. Yung tonsillitis ko talaga, parang, di ko alam ang problema nito. Bigla na lang siyang sumulpot. At ang dami ko lang ininom, Tylenol, Diflam, Strepsils, Tsaa. Hindi na ako nagkape, hindi na ako nag-ano. Hanggang ngayon, nandito pa rin siya. Pero sabi ko, Lord, You are the God who heals. Sabi ko, kung hindi ko man hindi mapagtagumpayan ng lalamunan ko to, hayaan mo mapagtagumpayan ko itong preaching matapos to. No? So, God protects and gives victory in every trial. Tayo po may mga pagsubok. Pwedeng maliit, pwedeng malaki. Ano pong sabi sa 1 Corinthians 10:13? No temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you're able. Hindi ka hahayaan ng Diyos na matukso beyond sa kaya mong pagtagumpayan. Kaya uulitin ko, sino dito yung dumadaan sa pagsubok? Kasi alam ng Lord na kaya mo yan. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya ng Lord yan. Baka mamaya, kaya ko to, Lord, kaya ko to. Huwag ka makailam, kaya ko to. Kaya mo yan kasi nasa iyo ang Lord. No? May nakausap ako, sabi niya sa akin, Kuya, patong-pato na yung problema ko. Alam mo, naisip ko sa kanya, grabe ang test of faith ng taong ito. Pag ito nalampasan niya itong pagsubok niya ng dire-diretso, good luck talaga sa kanya. Grabe ang increase ng level of faith nito. Pero yung mga tao na, Lord, just a little battle lang. Yung kaya ko lang po, Lord. Kasi because you know, I'm very fragile eh. Tapos nung nandun ka na sa pinakamalaking trabaho, Lord, I can't do this because, kasi nga pinag-pray mo lagi maliit na battles lang. 'Di ba? College ka na, gusto mo, ang turo sa'yo pang grade 2 pa rin. Hindi pwedeng ganon. Kinakailangan mo mag-level up. Bakit? Sabi diyan, but with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. Once na nandoon ka na, at nakikita ng Lord, nahihirapan na to. Anong sabi ng Lord? To the rescue ang Panginoon. Sino ulit ang ipapadala niya? 12 legions of angels, baba. Nahihirapan na, tulungan na. Ano pong example niyan? Kilala niyo po si Job? Si Manong Job? Sino nakakilala kay Job? Saan? Sabi nila, yung may-ari ng tindahan. Hindi yun si Job. Sige, ipakita mo. Yan si Job, sabi ng ChatGPT. Lalabas din yan. Next slide. Ayan. Si Job po ay, kung titignan mo yung talagang buhay niya, ano sabi doon? Siya'y malinis na tao, walang inaagrabyado. Mayaman siya. Magaganda ang anak niya, talagang pang beauty contest eh. No? Marami siyang tupa, marami siyang baka, mayaman siya. Eto si Satanas, paikot-ikot. Yun ang trabaho niya eh, maghanap ng mali. Pag may nakikita po kayong lagi naghahanap ng mali, I rebuke you in Jesus' name. Hindi ikaw yan. Si Satanas ka ba? Sabi kasi ni Satanas,
Wala akong maano dito, wala akong matukso. Sabi ng God the Father, nagpaparit-parito ka. Kasi naghahanap ako ng matutukso, wala akong makita. Sabi ng God the Father, nakita mo ba si Job? Lagi mo kasing binibless eh. Ganun talaga siya kasi gusto siya lagi ng argument eh. Subukan mo tanggalan ng blessing yan. Anong sabi ng Lord? Ang sabi diyan, and the Lord said to Satan, just imagine convoy yun. Pinahintulutan ng Diyos si Satanas. Sabi niya, behold, all that he has is in your power, only do not lay a hand on his person or sa kanyang katawan. Wag. Kunin mo lahat. Anak niya, pati asawa niya. Kung makikita niyo, asawa niya, sinumpa siya eh. Sabi ng asawa niya, dati wala na akong Louis Vuitton. Wala na Kate Spade, wala na. Tapos simba ka pa ng simba, isumpa mo na yan. Napakanager, tapos gigising ulit siya. Wala tayong pagkain, isumpa mo na yan. Ang sakit sa tenga nung ganung asawa, di ba? Talaga isusumpa mo. Pero ang sabi ni Job, pinanganak akong hubad, babalik ako sa Diyos ng hubad. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang babawi, purihin ang Diyos. Pero hindi po natatapos yan. May 3 kaibigan. Punta yung kaibigan. Dalawin natin si Job. Balita ko si Job ay may pigsa. Ew, kadiri, Job. Job, nasan ka? Andito ako. Anong problema? Haven't you visited the derma clinic? Talagang sakit na sakit ka na, kumakain ka na ng tinapo ng kapitbahay mo, sabihin sa'yo, nakakadiri ka, sino ang hindi? Parang hindi ka mapipiko na, parang, Lord, pwede ba padala mo ng tigi-tigi sa to? Nang mawala sa paningin ko to, nagdidilim ang paningin ko, Lord. Anong sinabi niya? Diyos ang nagbibigay, Diyos ang nagbabawi, purihin ang Diyos. Sa last chapter, ano sabi doon? Kung gaano kaganda yung unang anak ni Job, mas maganda yung binigay sa kanya ngayon ng Lord. Anong ibig sabihin? Next slide. When God protects, He restores. Sabihin mo sa katabi mo, restoration is coming. Sino nawalan? 10 beses ibabalik ng Diyos kung ano ang nawala sa'yo. Akala lang natin, Lord, I can feel you. Hindi kita nararamdaman. The greatest act of love sometimes ay hindi nararamdaman. It comes in the quietest moment of your life. Tignan mo si Job. Pwede niya nang isumpa yung mga kasamahan niya eh. Nagreklamo si Job. Actually, may part na nagreklamo siya. Pero sabi niya, Lord, purihin ka, bakit? Wala naman talaga. Nung pinanganak ako ng nanay ko, wala akong salawal. Sino dito pinanganak, kulay pink ang diaper? Paglabas ng sinapupunan, oh my God, may pink ang diaper ko. Wala. Nung lumabas ka, pusod na mahaba, ginupit pa. Walang nakalagay sa atin. At nung paglalabas mo, meron ka kaagad butterfly na ipit, na gold, wala. Kaya ang sabi ni Job, ano Lord ang ipagmamalaki ko sa iyo? Ikaw ang nagbigay eh. So may karapatan kang bumawi. Purihin ka, Panginoon. Pero nung sabi dito, when God protects, He always restore. Diba? Yun ang masarap. Lord, i-restore mo. May nawawala, i-restore ng Lord. Sino ang mga leader? Nawala ng tinuturuan, ano sabi ng Lord? Wait for your breakthrough. I will restore. 2 times, 3 times, 5 times. And lastly, yung pang-apat po, His protection transforms your fearful lifestyle to courageous living. Alam niyo po, once na pinoprotektahan tayo ng Lord, after natin maranasan yung protection na yun, nagbabago yung paningin natin eh. In 2007, my mother was diagnosed with pituitary microadenoma. Macro, not micro, kasi malaki. Para daw siyang, yung malaking jawline. That was in 2007. I will not forget the date. That was April 2007. Kakamatay lang ng lolo ko nun sa father's side. Sabi ng nanay ko, anak, magpapalit ako ng salamin kasi nalalabo yung mata ko. Lagi na lang siya nagpapalit, not yearly. Parang may 6 months, nagpapalit ka agad ng pamasahe. To make the long story short, sabi ng doktor, magpa-MRI ka. Pero ang sabi ng doktor, may nakikita akong tumor. Na-prove yun ng doktor sa MRI. Ito yung eyeball niya. May nakapatong doon sa pituitary gland na malaking bukol. During that time, 2nd year high school ako noon, sabi ko, Lord, alam mo naman na mamasboy ako. Pag namatay ang nanay ko ngayon, paano ako?
Ganun ako mag-isip. Feeling ko, pag nawala ang nanay ko, anong silbi ko? Talagang mamas boy ako. I admit. Sabi ko, Lord, paano to? Andun sa parang kinakailangan siya operahan. Sabi ng doktor, pag inoperahan siya, pwede namang operahan. Bibiyakin yung lalamunan niya, doon dadaan yung aparato, tatanggalin yon, pero hindi namin ma-assure na buhay siyang lalabas. Sabi ko, ano? Ano pala yun? Pwede operahan pero hindi mo alam kung buhay lalabas. Nag-usap kami, nag-iyakan na kami ng family, dala-dala ko yung, just imagine, second year high school galing sa PGH, mag-isa lang ako sa bus ng San Agustin. Hawak-hawak ko yun, kumakain ako ng mani. Niisip ko, mamamatay na ba, Lord, ang nanay ko? Kung mamamatay siya, mag-aaral pa ba ako? Umiiyak na ako noon. Pag uwi ng bahay, syempre, yung maskara mo, isosot mo. Ito na pala yung MRI. Kahit alam ko na, kasi nabasa ko Tapos sinearch ko ano ibig sabihin ng pituitary macroadenoma, cancerous ba siya, benign. Sabi ng nanay ko, anak, hindi ako magpapa-opera. Sabi ko, nay, paano yun? Anak, hindi ako magpapa-opera. Dito na kami nag-church noon. Binalitaan niyo yung sa kila Tita Army. Si Tita Army kasi nagtuturo sa kanya dati. Sila Nanay Charing. Tapos, that time ata kung di ako nagkakamali, parang si Christian Dilag, sila Harry yung nagtuturo sa akin noon. Parang tulala ka lang na parang ano pang silbi ng buhay. Then after, sabi nanay ko, hindi ako magpapa-opera. Sabi ng doktor, mamamatay ang nanay mo. Alam mo, mamamatay ang nanay mo. Pag sumasakit ang ulo niya, pag suka na siya ng suka, malapit na. Kaya every time, nasasakit ang ulo at magsusuka, sabi ko, Lord, malapit na ba? Ihanda mo naman ako. Kasi hindi ko talaga kaya. That was 2007. Kanina nandyan yung nanay ko nakaupo, nag-worship. Ilang taon na lumipas? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tama ba bilang ko? 18 years, 19 years, magto 20 years, buhay ang nanay ko. That time, parang 40 plus siya. Parang 66 na ata si nanay ngayon. Alam mo, isa lang patunay doon. Dahil Lord, hindi kasi ako nakipag-deal Kasi talagang sabi ko, mamamatay na siya. Di ba mamamatay na siya? Ililibing na siya, hindi ko siya makikita. Paano? Mamasboy nga ako. Alam mo yung nangyari yon? Pag dumatiting sa point na sabi ng nanay ko, masakit ang ulo ko. Alam mo, sabi ko, Lord, sobra-sobra na yung taon na ibinigay mo sa amin para makasama namin ang nanay namin. Alam mo, nanay ko, maguturo ako Kaya mo mag-isa? Oo, kaya pa naman ng mato ko Mag-share ako ng gospel. Mamamatay ako, nag-share ako ng gospel. Biyaya to ng Diyos. 18 years, buhay ako. Alam mo, every time na sabihin ko, nayasan ka, masakit ng ulo ko, hindi ko mapigilan umiyak. Pero ano masabi ko, naiiyak ako sa katapatan ng Diyos. Bakit? Hindi niya binawi nung time na yon. Hindi siya inoperahan, buhay siya. Parang gusto ko sabihin yung sinabi ni Job, ikaw ang nagbigay, ikaw ang may kakayang bumawi. Panginoon, kung babawiin mo, purihin ka po. Dahil po nangyari yung bagay na yon, sabi dito natatransform tayo. In Romans 8, 31 to 39, very long verse, papaiglayin ko na lang po. Sabi dito, ano ngayon ang magiging response natin sa pag-ibig ng Diyos? If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay para kay Cyrus, kung ang Diyos ay para kay Doc David, kung ang Diyos ay para kay Grace, sino ang laban sa kanila? Sinong lalaban sa kanila? Ang Diyos ang nasa kanila. Siya, sabi dito, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? Sino ang aapila sa'yo kung ang Diyos ang nasa'yo? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? Sino ang nangungundi na? Sino ang ahatol? No one. Christ Jesus who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Every time nagkakasala ka, nandun ang abogado mo, nandun ang Diyos. Anong sinasabi ni Jesus Christ sa God the Father? Lord, Father, namatay ako para sa kanila. Absueltuhin mo sila. Every time na nakakagawa ka unintentional or intentional, meron kang abogado sa langit, nandun ang Panginoong Jesus. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble? Natanggal ka sa trabaho? Kahirapan ba? Persecution? Kagutuman? Hindi ka kumain ng isang tanghalian? Mahihiwalay ka ba nun sa pag-ibig ng Diyos? Kahubaran ba? Danger or sword? As it is written, for your sake, we face death all day long. We are considered sheep to be slaughtered. Romans 8:37 to 39. Ano pong sabi ni Apostol Pablo? No,
In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Jesus Christ po ang tinutukoy doon. For I am convinced. Say, I am convinced. I am convinced. I am convinced. Ano sabi niya? I am convinced that neither death, hindi kamatayan ng nanay ko, hindi ang buhay, nor angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither the height nor the depth, nor anything else in all creation will be able to separate me from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Anong problema pa ang iniisip mo na pwede kang ihiwalay sa Diyos? Wala. Lord, graduating po ako ngayon eh. Binagsak ako ng professor ko sa isang subject. Bakit, Lord, ganun? Mahihiwalay ka ba ng isang subject na kinakailangan mong ulitin? What if sinabi ng Lord, I let you lose that battle for you to be protected on a greater war. Sometimes, gusto lang natin magpasalamat doon sa mga nakikita natin na, oy, may blessing ang Lord. How about the protection na hindi natin nakikita pero pinapakita ng Lord spiritually? Last verse, before we end, ano pong sabi sa 1 John 4:18? God's protection is the manifestation of His love. You know why the Lord protects you? Si Pastor Modi kanina, ang ganda ng patotoo yung buhay ni Doc David nung siya nagka-dengue. Sinabi niya sa amin sa incubation na may dengue yung anak niya. Pero ako yung pastor. Ang preaching ko about protection. Sasabihin ko, hindi ako makakapag-preach siya, yung anak ko nasa ospital, may dengue, asikasuin ko muna. Nag-preach si Pastor Modi daw dito, may dengue si Doc David noon. Natapos yung preaching, sabi daw ni Tita Carol ata yun, nung kapatid niya, alam mo, yung preaching mo para sa'yo. Bakit? Ipinagkatiwala ni Pastor yung buhay ni Doc David sa Panginoon. At dahil pinagkatiwala niya, ano ang manifestation ng pag-ibig ng Diyos? Protection. In 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Ang ganap na pag-ibig nagtatakwil ang kahit anong pagkatakot because fear involves torment. Ang pagkatakot may paghihirap. But he who fears has not been made perfect in love. Mga kapatid, ngayon na alam na natin na walang makakapaghiwalay, ni ang kahubaran, ni ang kamatayan sa pag-ibig ng Diyos, hindi tayo maihiwalay niyan. Why don't we let this love na nararanasan natin, maranasan din ng mga taong nasa labas? We are in the season of conquest, wave 6, if I'm not mistaken. Gasino yung ngayong linggo, may isa kang taong share ng gospel. Iparamdam mo lang yung pag-ibig ng Diyos. Ginawa mo na yung part mo, Diyos na ang magtutuloy ng ginawa mo. Ano sabi dito? Gawin mo yun ng may pag-ibig. Dahil pag ginagawa mo yun ng may pag-ibig, hindi ka matatakot. Hindi ka nga takot tumakas sa nanay mo para makipagkita doon sa boyfriend mo Diba? Pupunta lang po ako sa Pure Gold, magbibilang po ako ng suka toyo. Alas 3 na wala pa. Alas 8 ko pumunta sa Pure Gold. Alas 3 na wala pa. Wala kang takot sa akin. No? Pero ngayon, sabi ng Lord, humayo ka, i-share mo yung gospel. Because in love, no, there is no fear. Lastly, God's protection is an absolute power. When we say absolute power, when God protects, kahit ang ipinanalangin mo lang, Lord, protektahan mo ako kasi maglalakbay ako, pupunta kami ng G12 Asia, yun lang pinag-pray mo. Pero the rest ng kinakailangan mo, pag sinabing absolute power, nakikita ng Diyos yun. Kaya mga kapatid, right now, before we end, I will give you a very short time to say a little prayer sa Lord. Ano yung kinakailangan mo? He is our Jehovah Jireh. Kung may mag-travel, may protection, may sakit, let's pray for your healing. But always remember, kahit hindi mo enumerate sa Lord, His protection is absolute. It is His absolute power to protect you and grant all your needs. Let us all pray. Do you have any concerns sa school? Exams? Meron ba ditong may iniindang sakit, pero ayaw niyang malaman kung anong sakit niya dahil natatakot siya? Meron ba ditong gustong mag-iba ng trabaho,
dahil kinakailangan niya ng greener pasture, the Lord is watching over you. He provides shamar. He provides matchase. Not only to those who believe, but even those na maniniwala pa lang sa Kanya, may protection ang Diyos. And when He protects, the Lord restores. When the Lord protects, He sustains. And when the Lord protects, He redirects. Let's entrust everything to the Lord. Kapatid, huwag mong tanggalan ng trabaho ang Diyos. Huwag mo siyang tanggalan ng karapatan sa'yo. We're calling the Lord as our Father because He is our source. And right now, ibigay mo sa Lord lahat. Pangangailangan mo, protection sa family, protection sa mga hahayo, magtuturo, mag-follow up. Kung nagawa ng Lord yon sa mga early disciples, kayang-kayang gawin ng Lord yon ngayon at present time. Aming Diyos, maraming salamat po sa hapon pong ito na nirefresh mo kami kung ano po ang kaya mong gawin. You are the omnipotent God. Omnipotente. Kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Kaya mong mag-restore, kaya mong mag-sustain. At sabi nga po ni Job, ikaw, Panginoon, ang nagbigay, ikaw ang babawi, purihin ka, aming Diyos. Nakikita mo ang puso, ang isipan ng bawat isa na naririto. Nakikita mo, Panginoon, yung pangangailangan po nila. Aming Diyos, katagpuin mo ang bawat pangangailangan po, Lord God, ng aking mga kapatid. At sa hapon pong ito, Lord God, nagpapasalamat po ako dahil naririto ka, Lord God, sa kalagitnaan namin upang yakapin kami, protektahan kami, bitbitin kami, Lord God, dahil hindi na po namin, Lord God, kaya. Pero Lord, sa panahon na mahina kami, sinabi mo, malakas ka, aming Diyos, at magtatagumpay ang lahat ng mga taong nananampalataya sa iyo. Panginoon, purihin po kayo, sa iyo po ang papuri, ang pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen. When you pray, have faith na gagawin ng Lord. Without faith, it's impossible to please God. Sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Dahil iniingatan ka ng Lord. Alright. Meron po ba tayo sa unang pagkakataon ay nakasama sa pagsamba? Meron po bang first timer nating nakasama? Pwede po bang tumayo? Anayahan po natin kung meron. Huwag po kayong mahiya. May mga nag-invite ba or may mga first timer? Tayo po, tayo. Ayan, sige tayo po. Meron pa, may nakita akong isa. Meron ba? Sige, wag po kayong mahiya. Ayan, so palakpakan natin ang Lord. Anong sabi? Yung isang tupa, nawala, hinanap, nung nakita, nagkaroon ng celebration. Kinakailangan nating palakpakan ng Lord sa mga tao na unang beses nakasama natin. Ayan, sige po, wag po kayong umupo. Ayan, sandali lamang po ito. Ayan. So, masaya po kami na kayo inakasama namin sa pagsamba. Pwede po ba namin kayo i-lead sa prayer? Yung mga nakatayo po, tingin po sa akin. Tingin kay Alden. Ay, hindi si Alden. Okay, tingin po. Ayan. Hindi ko pa sinabi. Ayan. So, masaya po kami na kayo po ay naririto. Aanayahan ko po kayo sa isang maikling panalangin. At pwede po bang sarilinin niyo yung panalangin na ito po ay... Huwag niyo isipin na ito yung nag-invite sa akin, nahihiya ako kasi dapat astig-astigin ako. No. Nahanap ka ng Lord, and this time, kausapin mo ang Lord, magpasalamat tayo sa Lord. Pangungunahan ko po kayo sa isang maikling panalangin. Let's pray. Aming Diyos, maraming salamat po sa hapon pong ito na ako po ay nakadalo sa pagsamba. Kinikilala po kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Humihingi po ako ng tawad sa lahat po ng aking nagawa mula noon hanggang ngayon. Manahan ka po, Panginoon, sa aking buhay at ikaw na po, Lord God, yung masusunod sa lahat ng yapak, Lord God, ng aking buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po yung aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli pa, palakpakan natin ang Lord. Mga kapatid, one thing is for sure, when God protects, He restores, He sustains, and He redirects. God bless us all.
Praise God. Sige po, malaya ulit nating palakpakan ng ating Panginoon. Praise God. Nakaka-bless yung preaching today, no? Indeed, nasa